Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, this is episode number 53 at pag-uusapan po natin ng ang napipintong malaking rally po sa September 21 na kung saan ay dadagsa po ang napakaraming tao upang pag-usapan po at kondenahin ang nangyayari pong corruption sa buong bansa po, mga kababayan. So hindi lamang po yan sa DPWH, kundi halos lahat po ng ahensya ng gobyerno po ay merong corruption, mga kababayan. At bibigyan ko po siya ng title na ito po bang rally na to ay sagot sa kawakasan po ng corruption, mga kababayan. Ngayon, yan po ang pag-uusapan po natin, mga kababayan, na as I've said, ang nakikita ko po dito ay siyempre maraming tao po ang aatin dito at iba po na ibang mga prominente mga tao ay magsasalita po dyan at kukondenahin po ang mga nangyayari pong katiwalian o corruption sa iba't ibang ahensya po ng gobyerno, lalo na po yung nangyari sa DPWH or yung pong Department of Public Works and Highway, mga kababayan. It is very sad and it is na sabihin ko, mga kababayan, na hindi po mawawakasan po ng malaking rally po ang corruption po, mga kababayan. Kasi po ang corruption, nangangailangan po ito ng sistema. Ang ibig pong sabihin, isa pong total changes po sa ating sistema. Kahit nga po maglagay po tayo ng mga matatalino, magagaling sa ahensya ng gobyerno, magsanib man ng opposition o administration, o ibalik po ang death penalty, o baguhin po ang ating constitution, or baguhin po mga provision sa economic provision ng ating constitution, at magpasa pa ng maraming mga batas. Kung nananatili naman na mga batas po ay pawang nangungusap lamang. Alam niyo, mga kababayan, so maaaring hindi niyo po alam na ang mga batas po natin ay pawang nagsasalita lamang o nangungusap. Ang ibig sabihin, hindi po siya nakakakita ng actual na paglabag ng sa mga batas pong yan. So bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang sabi po ng batas, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong mangungurap, huwag kayong magtitinda ng illegal drugs, at marami pang iba, huwag kayong mag-i-scam, at huwag kayong mang-hold up at magkakarnapping. So yun po ang sabi ng batas. So kinakausap po ang mga tao dyan. Ang problema po, hanggang kausap lang po ang nangyayari. Kaya ang iba, kahit na tayo ay kinakausap ng mga batas, ay malakas ang loob na lumabag sa mga batas. Basta ang sabi, bahala na. Total, hindi naman ako nakikita ng mga batas. So yan po ang problema, mga kababayan. So yung corruption, kaya lumaganap po yun ang lumaganap, hindi po kasi nakikita ng mga batas po ang mga ginagawa po nilang mga pagnanakaw sa pera ng bayan. Mga hidden agenda, kaya malakas po ang loob nila. So kahit po magkaroon po tayo ng mga investigation, mga kababayan, sa mga nangyayaring corruption, sabi ko nga sa inyo, hindi po kasi na-trace ang money trail. Maaaring yan po ay gumamit na po ng ibang fictitious name o fictitious account sa bank account, or yung perang yan ay na-transfer na sa kanilang mga kamag-anak, or yan po ay naitago na sa kanilang mga vault o kaya sa hukay na ginawa po nila, mga kababayan.
So, mahihirapan po yan, mga kababayan, at hindi po mawawakasan ng corruption. Kaya nga ang pinakamaganda po talaga is yung batas po ay nakakita. So yan po ang trabaho po ng Laser Kosovo Fortress na ating na-create, na ating na-discover noong November 2017. Sa totoo lang, kauna-unang binigyan po natin yan ay ating Pangulo. At yung dating Pangulo na si dating Pangulo Duterte noong November 2017, binigyan po natin ng kopya yan. Siguro kung nabasa niya lamang siguro yung ating at pinatawag po tayo, hindi po mangyayari po yung mga tinatawag na mga illegal drugs, yung tinatawag na mga tokhang, yung mga patay. Kasi nga po, kapag yan po ay na-implement po ng dating Presidente Duterte, yung nagawa po nating solusyon o yung tinatawag po na Laser Kosovo Fortress, wala na pong gagawa pa ng mga illegal transaction ng pagbebenta po ng mga droga, mga kababayan. Kasi nga po, under Laser Kosovo Fortress, in real time, makikita po ang inyong mga transaction. Yung inyong mga bilihan, ang inyong distribution, ang inyong manufacturing, ang paggamit nyo ng droga. Makikita po kayo ng Laser Kosovo Fortress in real time po. Kaya palagi ko pong sinasabi, kahit na kayo ay magkaroon ng illegal transaction sa kagubatan at kayo lamang ang tao doon at wala nakakakita ng iba, yun po ay makikita po ng gobyerno in real time po, mga kababayan. So ganyan po ka-powerful yung Laser Kosovo Fortress. Kaya kung mangyayari po yan, wala na pong mangyayari mga corruption. Kasi nga, hindi na po mangyayari yun. Gagawa pa sila ng mga illegal transaction, corruption, hidden agenda, mga kababayan. So, yun nga, nakakalungkot sabihin na wala pong mangyayari sa malaking rally po, mga kababayan. Sinasabi ko na po, hindi po mawawakasan po ng malaking rally. Yan pong tinatawag na yung number 1 pong corruption sa ating bansa, mga kababayan. So, sana sa pamagitan nitong aking vlogging, may makakita, may makarinig ng mga politiko. Ako naman po ay ready na ma-interview ng media. Actually, na-interview na rin po ako ng Radio and TV Network dyan noong 2019. At open forum din sa media sa Quezon City. So naganap na po yan sa akin nung about 2019, mga kababayan. So ang nakakalungkot nga lang, yung mga media na nag-interview sa akin, sana maalala nila na yung Laser Kosovo Fortress, masabi nila sa kanilang mga kakilala, mga big time na kakilala politiko, na yung Laser Kosovo Fortress lamang po ang sagot sa kawakasan po ng corruption, mga kababayan. So hanggang dyan na lang po, mga kababayan, at ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Maraming salamat po.